What's up guys? Kuya Jemo here, nagbabalik and welcome po ulit dito sa ating channel. Hi! Welcome back, tol! So yan mga kaibigan, meron lang akong konting isi-share sa inyo, no? Ito ay common problem to, no, ng mga nagpapaprint sa DTF at saka sa mga baguhan na may printer. Okay, palabas-labas na weight dyan. Yan, hindi talaga natin gusto yan na lumabas-labas dyan sa ating print kung hindi naman siya kasama. Okay? So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng idea kung bakit yan lumalabas at kung anong file yung kailangan nyo. At dati, nasabi ko nga na hindi naman talaga kasalanan ng mga nagpiprint, no? At syempre, hindi ko naman sinasabing kasalanan din ng nagpiprint. Siguro kulang lang kayo sa impormasyon. Okay? So ngayon, ipapakita natin, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit yan lumalabas-labas, no? Kasi problema talaga yan sa DTF. Okay, let's go na. Punta na tayo sa ating computer. Right? So ayan, ngayon nandito na tayo sa ating Photoshop. May extra ka pa. Okay? So, meron ako ditong tatlong imahe, no? Tatlong image. Yan po ay naka-PNG na. Okay? Ito ay ang kalimitan kong nare-receive sa mga nagpapaprint sa akin na file. Okay? Yung dalawa sa taas, yung nasa saan ba ako? O basta, pag ako nakaharap, yung nasa kaliwa ko, yan kalimitan ang katwiran nila dyan. Ang sinasabi ng ating sa mga nagpapaprint sa akin ay galing kay customer o galing sa client nila, no, yung design. At yung pangalawa naman sa kaliwa ko ay yan gawa ng mga marunong sa Photoshop, yung kayang gumawa ng malilinaw, no, na image. At yung sa baba, ito yung sinasabi ko na required para sa akin. Required kung gusto mong maging malinaw o quality ang print mo ng DTF. Mag-umpisa tayo doon sa sinasabi, karamihan ng mga nagpapaprint sa akin pag ako nagko-comment na, sir, medyo may problema tayo sa iyong file. Okay? Kung mapapansin nyo dito mga bossing, pag sinumi natin, hindi solid yung edges. Mag-focus lang tayo sa edges mga bossing kasi ito ang pinapalam natin dito ay yung palabas-labas na white. Yung isang image, ayan yung nasa baba, ay ito yung sinasabi ko na kailangan natin kung gusto mong maging maayos ang iyong print ng DTF. Ang tawag po doon sa isa ay vectorize at yung nasa itaas naman po, ang tawag naman ay naka bitmap or yung medyo, yung edges ay hindi solid. O basta ganon. O gumawa lang ako dito ng circle na white mga bossing para lang ma-demo ko sa inyo ng mas maganda. Ganito po kasi yung nangyayari dyan. Sa DTF po kasi, ito para maliwanagan din naman, no, yung mga hindi, yung mga nagpapaprint, no. Sa DTF po kasi, lahat ho ng pixel dyan, pixel, pixel. Ibig sabihin kahit po malabo yan, ay bubugahan po yan ng underbase na white. O, lalagay niya po kahit po yan medyo hindi kalinawan or medyo transparent na, yan ay lalagyan pa rin po ng underbase na white dahil yan po ay pixel pa rin. Okay, lalo na sa mga gumagamit po ng acro rip. Ito nagre-represent po ng white, totong ginagalaw ko na circle na to, nagre-represent yan ng white ink halimbawa or yung underbase. Pag po inilagay natin yan dyan sa itaas, kung mapapansin nyo, yung edges po kasi nyan hindi nga solid. So parang transparent po yung edges. Kaya po makikita nyo po dyan ay yung underbase na white or visible po yung underbase na white. Alright? Yan po. Para lang po mas madali nyong maintindihan. Pero kung ilalagay po natin yan dito sa may naka-vectorize, 0-0 po yan. 0-0, hindi nyo po makikita yan pagka po, although may settings po dyan sa nagpiprint ng mga DTF, may settings po kasi dyan na pag sa acro rip o gumagamit ng mga L1800, may settings po dyan, ang tawag dyan ay decrease, kung saan iuurong po namin ng kaunti, 1 pixel, 2 pixel, o bahala ang yung nagpiprint, no? Sa large format naman, ang tawag naman ay contract ang tawag sa large format. Ako, mga bossing, hindi talaga ako nagko-contract ng malaki. Hanggang 1 lang po ako. Kaya lagi ko po yang sinasabi kasi alam ko na napakahalaga po
ng white ink sa DTF. So, ayan po yung dahilan kung bakit po namumuti-muti. Ngayon, kung nagpasa po kayo sa client, sa nagpiprint sa inyo na ganitong klase ng file, yung naka-vector, yung edges, at lumabas-labas pa rin yung puti, ay may dahilan po kayo para magtanong sa inyong pinaprintan. Bakit ho lumabas-labas yung puti? Quality naman ho yung ipinasa kong image sa inyo. Okay? O, ganun lang po kasimple yon, kaya po lumalabas yan. Pero pag sa akin po kasi, kahit noon pa po, ako na ho ang nagbe-vector talaga ng edges. No? Ako na ho talaga gumagawa niyan. Noon pa, kahit nung maliit pa yung gamit kong printer. Pero pag ganyan na po kalaki yung pagkalabo niya, yung ganyan na kalaki, kasi tingnan nyo, lalagyan ho natin ng selection yan, ha? Para ho makita ninyo kung hanggang saan yung selection niya. Diba? Kung mapapansin nyo ho yung selection, dapat ay hanggang dito lang siya sa block na yan. Pero, ayun nga, malayo. No, ibig sabihin mayroon pong pixel diyan, no? Mayroon pong ghost pixel po diyan na tinatawag. So bubugahan ho yung part na yan. Bubugahan po ng underbase yan lalo sa acro rip. Sa medyo lumalabo yan Sa large format medyo lumalabo pero kita nyo pa rin yung white. Unlike po dito sa isa, pag nilagay natin ng selection yan. Lagyan natin selection lagyan natin ng selection. Nakita nyo ba? 0 0 0 po yung kanyang selection, hindi lumayo. Ganyan po yung kailangan natin. Mapunta naman tayo doon sa isang image. Yung isang image, ito naman yung binibigay ng mga marunong talagang mag-Photoshop or yung mga nagle-layout. Okay? Ayan, ganyan. Kung ikukumpara pa rin po natin yan dito sa ating naka-vector, hindi po ganon. Hindi po ganon ka-solid yan. No? Kaya hanggat maaari po, pinapakiusap ko na bigyan ako ng malinaw na image. At least ganyan mga bossing. Kung naka-bitmap man, at least ganyan ho siya kalinaw. No? Hindi ho kagaya nung nauna nating image. Okay? Actually, kung ikaw ay mahilig sa halftone or yung mga knockout block, hindi ho talaga po pwede yung ganyang lang. Hindi ho talaga po pwede kasi mamumuti po yan mga bossing. Pwede ang hindi mamuti, ang gagawin mo naman, isasagad mo yung decrease mo ng white or paliliit or lalakihan mo talaga yung decrease or sa large format naman, ang tawag nga ho ay contract. So pag nilakihan mo naman yon dahil ikaw ay naka halftone, ang problema naman po, mauubos naman ho yung kulay white. Kasi nga, nag-decrease tayo. Sobrang liliit po ng dot ng halftone. Napaka-importante po ng white. Kasi yung white po, dyan po kumakapit yung ating powder ng maayos at natutunaw. Doon po sa mga colored, kumakapit ang powder dyan. Pero hindi ho yan natutunaw ng maayos. Hindi rin ho yan kumakapit o nagtatagal ng kapit sa ating mga t-shirt. Kasi ganito po yan. Halimbawa, sa design mo, meron pong 2 pixel lang yung linya, 2 pixel yung linya. Ganun ho kapino. No? Magdi-decrease pa po ang nagpi-print ng 1 pixel ng white. Let's say magdi-decrease siya ng white. Ang mangyayari po diyan, proportion po kasi yan, mababawasan po yung taas, ibabaw, kanan, kaliwa. Uurong po yan ng 1 pixel. Or kung meron kang 2 pixel lang yung line, ganun lang siya kanipes. Tapos uurong pa ako ng 1 pixel. Uurong ako sa kanan, uurong ako sa kaliwa, wala na pong matitira kasi 2 pixel na ho yung naurong na yon. So yung 2 pixel mo, kulay na lang yung natitira dyan. Hindi na po yung kakapitan ng powder na maganda o hindi na po yan magiging matibay. Okay lang kung black kasi yung black makapal ho yan Pero pag mga let's say yellow o light color, hindi na ho yan magiging matibay. So kaya minsan makikita nyo yung mga dulo ng matutulis na design, wala ng white o kasi naubos na kasi nagdi-decrease po talaga. Hindi ho kasi pwedeng i-0-0 Kahit calibrated po yung machine, lalabas at lalabas po talaga. Okay? So, kaya ako, kinalibrate kong maigi at 1 pixel lang po ang aking contract pag ako gumagawa po. So, ayun. Ganun lang po yun. Hanggat maaari po, iwasan nyo na yung sobrang ninipis. Kandidato sa amin, alas 6 pa lang, nag-jingle na dyan sa labas. O, ganun. Iwasan nyo na yung sobrang ninipis, mga bossing. Kung may mga nagpapaprint na nawawala na po yung white, yun po ang dahilan nun kasi nagdi-decrease ho tayo. Hindi ho natin pwedeng hindi i-decrease o maglagay ng contract kasi nga po lalabas po yung white which is ayaw na ayaw natin. Okay lang naman kung sa white shirt mo ilalagay. Hindi na ako magdi-decrease. Minsan sa isang
sa isang metro, halo-halo po yan na design eh. Marami po dyan nakahalo. May pang white, may pang black. So, hindi ho talaga tayo pwedeng hindi magde-decrease. Pag nag-decrease naman ho tayo dun sa isang metro na yan, lahat ho nang nandun. Sa isang metro na yan, magde-decrease po yan mga bossing. So, ganun lang mga bossing. Ganun lang yan ka-basic. Para na lang po sa kaalaman ninyo, ginawa ko rin tong video na to para ma-send ko rin sa mga nagpapaprint sa akin. Kasi, actually, sinasabi ko to sa kanila pag ako may complaint dun sa kanilang mga image na ipinapasa sa akin, kasi baka mamaya nag-expect sila, kasi lagi kong ina-emphasize yung walang white sa edges, walang anong ganyan. Madalas hindi ho talaga printer ang may kasalanan or yung nagpiprint. Yan po talaga ay nasa file. Pero ganun pa man mga bossing, kagaya nyo, printer din kasi ako, kaya simula pa noon mga bossing, ginagawan ko talaga ng paraan yan. Wag lang talagang sobrang labo. Kaya nga nito, nung nasa ano natin, pagka ganyan na po kalaki, ayan o, tingnan mo. And pag ganyan na po kalaki, yung selection, napakalayo na po, maaaring mabawasan ko pa yan, pero hindi ko na yan kayang i-0-0. No? Unless ipepentol ko yan isa-isa. Diyos ko naman, mga boss. Isang metro, ipepentol ko isa-isa. Diyos ko naman, maawa naman kayo sa akin. No, at least mga bossing, malinaw. Hindi nyo man kayang bigyan ako ng ganito, yung naka-vector nga. At least, ganito man lang. Hindi ho masyadong kalabuan yung edges. Okay? Para magawan ko po ng paraan. Kasi madali lang naman ho yan gawan ng paraan. Okay? At doon sa mga nagpapa-half tone, yun nga ho, hindi ho talaga po pwede yung ganyang file. No, kailangan ho talaga dyan naka-vectorize. May papakita ako sa inyo, ano, yung akin hong ginawang half tone. Okay. Okay, ito yung ginawa akong video nung yung naka-half tone siya. Ito siya mga bossing. Kung isusumin mo, talagang napaka-solid ho ng mga edges niyan. 'Di ba? Kung mapapansin nyo. O, ayan. Ganyan ho siya ka-solid. Okay? Yan ho ang kailangan kung kayo ay mag-half tone. O kaya kung may nabibili kayong naka-half tone na tapos hindi ho nakaganyan, wag nyo na hong ipaprint, masasayang lang ho pera nyo. Kasi mamumuti ho edges nyan pag hindi po ganyan ka solid yung inyong pinapiprint. Okay, wala hong mababa yung opacity yung edges. Ito yung pagkakaiba mga bossing ha. At ito naman yung sinasabi kong hindi pwede. Pero pag kasi kayo gumawa ng mga image, automatic kasi mga bossing. Dito sa Photoshop nakaganyan kasi naka bitmap, no? Hindi ho naka-vectorize na kagaya nung isa. Kaya yung pag-half tone mga bossing, hindi ho yan basta-basta. No, kailangan sobrang calibrated ng machine mo. At saka may mga technique po talaga. May mga technique, okay? So hindi ho talaga po pwede kasi sabi nila or may nagpapaprint sa akin, naka-half tone na. Kaya lang, pagtingin ko ng file, ganyan siya. So, pwede ko namang i-print. Kaya lang, yun nga, huwag kang mag-i-expect. No? Huwag kang mag-i-expect na yan talagang gaganda. Okay? So, yun lang. Ang bottom line yan, mga bossing, kailangan lang talaga ng malinaw na image. Okay? Okay lang naman kung sa white mo ilalagay. Magpalabas-labas man yung white dyan, walang problema. Karamihan kasi, pag nagpapaprint tayo, or sa isang metro, halo-halo na yan Sinisingitan natin ng kung ano-ano yan. Masulit lang yung binabayad natin. O kaya kung ako sa'yo, kapatid, siguraduhin mo na malinaw yung image mo kung gusto mong maging maayos. Pero kagaya nyo nga, ako kasi hanggat may magagawa akong paraan, mapalinaw yan, ginagawa ko talaga. Okay? Minsan nga, pag ako wala masyadong piniprint, tapos biglang may nagpa-print, minsan nililayout ko pa. Pag simpleng-simple naman. Minsan kasi may mga text lang dyan na sobrang basic naman yung font, i-retype nyo na lang para maging malinaw. Matutuwa pa customer mo, malamang babalik yun sa'yo. So yun lang mga bossing, gusto ko lang maliwanagan din kasi yung mga nagpapaprint sa akin. So sisend ko na lang itong video na to sa kanila para maintindihan nila na kailangan malinaw. Yun nga, pero kung hindi kaya mag-vector, ako na ang bahala. Wala na kayong poproblemahin. Pero at least, huwag naman ganun kalabo, bossing. Yung halos mawala na yung edges. Okay? So, bilang kayo nagpapaprint, sanayin nyo yung sarili nyo na makapag-provide ng maayos na file. Kasi dyan ho talaga nag-uumpisa. Ngayon, kung sigurado ka, kapatid,
kaibigan, kapamilya ng file mo ay maayos naman. Kagaya ko, nagpa-print ako, nag-testing ako niyan bago ako bumili ng large format eh. Halos lahat ng mga sikat na sikat yan sa Facebook, pinaprintan ko, sinendan ko ng ganyang kalilinaw na image eh. Abi naglabasan lahat ng white eh. No, kasi ako ayoko talaga mag-decrease ng malaki. Kasi may dalawang epekto po pag tayo nagdi-decrease ng white sa print. Ang unang masamang hindi magandang epekto niya sa pag ikaw ay nag-halftone, sobrang liliit ho ng mga dot niyan, mauubusan na po ng white yan. Sa large format naman, 1 lang yung pinakamaliit eh. Wala na 0.5 or wala na po 1 pixel lang ho yung pinakamaliit na diyan. So hanggang dun lang po ako. No? Kasi pag gumamit ako ng 2 tapos ganyang kapipino yung aking piniprint or may mga pinong linyahan pa, mauubos na po yung white. Mauubos na, kulay na lang yung matitira. Which is ayokong mangyari kasi nga mahuna na ho ang print nun. Hindi nakakapitan ng powder masyado yon. Okay? May piprint mo sa t-shirt yon, syempre may piprint mo. Pero mga ilang laba, makita mo yung putol-putol na. Pakalawang epekto niyan, pag nag-decrease ka ng malaki, kung ikaw ay metikuloso o maselan, hindi talaga uubra sa'yo. Kasi yan, dahil hindi nga masyadong kinakapitan ng powder, yung mga kulay at sa white lang siya nagiging matibay talaga. Yung edges niyan, mga bossing, hindi kakapitan masyado nga ng powder at hindi yan masyadong matutunaw. So, mai-heat press mo naman ng maayos yon, ng maganda. Pero yan habang tumatagal o nilalaban lagi, makikita mo pag tinitigan mo yung edges ng design, makikita mo mga nakaangat or nakatikwas, kulubot. Kung ikaw nga ay meticuloso, maselan ka, hindi talaga uubra sa iyon. Kasi makikita mo, at saka pag ginanon mo, magaspang yan. Magaspang kasi nga, yung mga edges, umangat na. Ang matibay lang, yung gitna, or yung may mga white. Ganun po yung naging epekto. Kaya, hindi talaga ako nagdi-decrease ng mataas or nagko-construct ng malaki. Hanggang 1 lang po ako. Yun po yung pinakamaliit sa large format. So, ayun lang mga bossing. Sana makatulong to dun sa mga nagpapaprint na makapag-provide talaga kayo ng maayos na file para na rin maging maayos po yung print. Kung hindi po talaga kaya, at least huwag naman ganun kalabo, huwag naman ganun kalayo yung selection, parang naka-outer glow na yung pag zoom in mo. Kung kaya nyo gumawa ng naka-vector, mas maganda, okay? Tapos pag may lumabas-labas na white, sisihin nyo yung nag-print kasi kasalanan niya na yon. Sigurado ako doon, kasalanan niya na yon. No, kung kaya nyo gumawa ng naka-vector tapos lumabas-labas yung whiting, kasalanan niya na yon. Sisihin nyo na sila, okay? Babu.